Si Director Ednar Dayanghirang ng Office of Civil Defense, mga kasama ho natin. Malungkot na balita po ito dahil ang report po sa atin ng ating correspondent may nasawi na po sa landslide sa Davao de Oro. Director, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyo. Sir, as of this moment, 3:11 ng hapon, ano po yung pinakahuling balita na nakarating ho sa inyo regarding sa landslide sa Davao de Oro? Una sa lahat, hindi ho Davao de Oro lang ang may landslide. Oo. Dalawang probinsya po, Davao de Oro and Davao Oriental. Okay, sa Davao de Oro po muna tayo, Director. Davao de Oro, 3 po ang patay sa Barangay Rizal, bayan ng Mungkayo. Samantalang sa Davao, Davao de Oro yun, landslide din, bahay. Oo. Okay. Then sa Davao Oriental, 4 ang patay, magpamilya din, ang mga Muslim family, at ito, medyo nasa poblasyon man sila, barangay central sila, poblasyon, however, likod ng bahay nila, may maliit na bundok. Hindi bundok parang slope ng kalye. Doon, likod, yun ang gumuho, kaya sa likod ng bahay nila tumama, at malamang natutulog pa sila kaya lahat sila patay. Sa De Oro ho muna tayo, Director. Ano po yung 3? Ito ba yung magkakamag-anak? Ano po yung istorya nito, Director? Sa bahay din, kamag-anak din. Oo. Paano po nangyari, Director? Mas hindi ko nakuha pa yung detail kung paano nangyari, but landslide pa rin. Ibig sabihin yung bahay nasa gilid ng bundok at nung bumigay dahil sa 3 araw na yung ulan, nasama yung bahay. Oo. Yung 3 ho, bata, nanay, tatay ho ba? Kung meron lang po kayong data, Director? Wala pang details ang Davao de Oro. Ang Davao Oriental, may detalya na. Okay. Yung sa De Oro po, nakuha na ho ba yung 3, Director? Nakuha na, Okay. nakuha na. Opo, sige. Lahat yung 3 nakuha na. Okay. Sa Oriental po tayo, Director, ano po yung kabuoang detalye ho nito? Ang Oriental, Barangay Central, no? Salazar Village. So village nga siya no? Parang subdivision na maliit. Yung urban poor na subdivision. So, yung bahay niya, sa likod ng bahay niya is yung merong slope, no? Bundok na maliit, parang slope. Yun ang gumuho at natabunan yung bahay kasama sila sa ilalim. Ang unang nakita, isang babae lang, kaninang umaga. Then, of course, dahil sa laki ng boulder na tumabon sa bahay, nag-deploy ng equipment ang city government of Mati at dahan-dahan kinuha yung mga lupa at na-uncover yung 3 pang member of the family. Babae, lalaki, 2 ho ba anak, magulang? Sandali Opo. Ako. Ang identities po nung is ito. Si Director si Director Dayanghirang po yung ating kausap, mga kasama, Office of the... Yes, sir. Okay. Sandali actually, may bigay ko rin mamaya sa inyo yung sige po. kabuuan. Oo. Kabuuang impact ng shear line sa buong region. Okay. Si Peter po may kipag-coordinate sa inyo. Okay, Director. Sa mga nakikinig, walang bagyo Ito po sa shear line lang. Shear line. Ang mas delikado yung shear line kasi. Opo. Kasi yan, yung mainit na hangin na galing sa dagat, pati yung malamig na hangin galing sa northern part of the Philippines, yung tinatawag na amihan o northeasterly wind, nagbanggaan. At mahaba po yung line nga ang tawag yan shear line. Mahabang katubigan yan doon sa taas at kung saan yung mabigat na, bumagsak sa 2 probinsya. Director, sorry lang baka kasi kami hindi namin alam, syempre sasabihin ng taong bayan, hindi man nabigyan ng warning, abiso yung ating mga kababayan? Wednesday pa nag-umpisa na tayo ng, kasi ang basis ng warning natin is Pag-asa, no? So, yung Pag-asa nagbibigay ng early warning at ang mga LGUs at ang OCD, ang Regional Disaster Council, nagbibigay ng mensahe doon papunta sa mga tao sa Provincial Disaster Office at Municipal at City Disaster Office. So, preemptive evacuation po ang order natin. Kaya,
in fact, makita mo, declared na ang mga munisipyo, no class, work suspension. Ito po, epekto na po ito ng directive ng ating opisina at ng Pag-asa na mayroong mangyayaring malakas na shear line, no? So, ito naman, hindi naman sa baha sila namatay, no? It is the biglaang pagguho ng lupa. So, natutulog na no? Opo. Biglaang pagguho ng lupa ang nangyari. Okay. Hindi siya flooding. Yung mga sa flooded areas, yung gusto ko rin i-report, Opo. na nagkaroon tayo ng preemptive evacuation. No? Ibig sabihin, lahat ng mga delikado na lugar na nagkaroon ng pagbabaha, na-evacuate na sila. Okay. Gaano, kung meron lamang ho kayo, ang impact, ano po, yung epekto nitong shear line sa inyo po mga kababayan dyan sa De Oro tsaka Oriental? I mean, meron na ho bang kung magkano? Ang assistance na bigay is of course automatic. Ang ating mga LGU, nagbibigay agad sila ng assistance, DSWD. Wala pa hong amounts na indicated sa mga situational report nila. Ang OCD naman ay handa kami mag-augment. If upon request, kung kukulangin na sila, agad-agad tayong nasa bodega lang naman natin yung mga pwedeng i-deliver sa kanila. So, ang augmentation magagaling sa region kung kinakailangan nila. Opo. Director, But so far, wala pang request. more or less, gaano karami ho sa ating mga kababayan yung naapektuhan ng shear line? Okay, dali Nagilan po, Ano sige ba lang ito? po. Oo. Nagkagulo itong cellphone ko ba? Ay, Opo. may data naman ako talaga. Yes, sir. Go ahead, sir. Kailangan po natin at kailangan po namin. Ito muna yung... Sige po, nakuha Director. ko na yung casualty sa Mati Opo. 1, 2, 3. 3 babae, isang lalaki. Yung babae, ang edad 39, ito yung asawa, tapos 2 anak na babae, 13, pati 5 years old. Tapos yung tatay, walang age itong tatay. Pero yun yung, ibig sabihin, 2 anak, isang nanay at ang tatay. Yun ang na matay dun sa Mati, no? Okay, dito sa tanong mo kung ilan ang taong Affected? victim Opo. sa flooding, ganito po. 10,267 individuals, 2,411 families, no? Na affected sa 48 barangays. Then sa 10,267, ang nasa evacuation center po are 3,363 families. Ang nasa loob ng evacuation center. Okay, as of this moment, Director, malakas pa ho ba yung ulan? Kumusta yung panahon dito po sa pinag-uusapan natin sa De Oro at Oriental? Meron pa rin pag-ulan, ngunit hindi na kasing lakas nung dati, nung kahapon. Kasi orange warning kahapon, red warning. Ngayon, kuha na lang, yellow. May mga Yellow lugar warning pa ho na. bang flooded, Director? Wala na, humupa na rin. Yes, andyan pa rin yung flooding. Tuloy-tuloy yung mga flooding, ngunit hindi naman masyadong malaki. Oo. Yung sabihin hanggang liig, ganun, hindi naman. May mga lugar ho ba, Director, na naiulat sa inyo na walang kuryente, walang signal ng komunikasyon, may mga kalsadang hindi madaanan? Okay. Sa communication, pati power, walang problema, walang impact, no? Dito naman sa kalsada, 2 po ang report na not passable to all types of vehicles. At siyan po ang na-report na passable for 1 lane only. Then sa tulay, 3 tulay po ang nasira at unpassable, hindi passable. 3 tulay po, no? 2 barangay na tulay at 1 provincial na tulay sa bayan po ng Monte Vista. Opo. Director, may missing or mga nawawala ho bang naiulat?
Wala pong missing reported. Mm-mm. Mga ari-arian o kaya yung mga hayop ng ating mga kababayan, mga alaga po, ano? Meron ho bang estimated value na kung magkano po lahat? Wala pa kasi siyempre mag-aarda na pa sila. Opo. Rapid disaster needs assessment. Doon pa malalaman ang kwan. Siyempre nagbabaha pa rin, so I think by tomorrow pa sila mag-conduct ng Ardana. Direktor, inaasahan ho ba ito? Kasi nakakagulat to. Tinan nyo, 4, 5, 6, 7 ang patay dahil po sa shear line. Ano po yung mga susunod na move ng OCD para hindi na po ito uli mangyari, Direktor? Tuloy-tuloy ang ating pakiusap sa ating mga LGU na likasin na permanently yung mga lugar na tinatawag natin very high susceptibility to landslide and flooding. Identified na ho kasi ito. Yes. 2,600 communities so ito per report ng MGB sa atin. Lahat ito napag-usapan na, narekomenda na, at ang problema na report naman nila sa amin, yung feedback naman ng LGU, mag-procure pa sila ng mga lupa. No? Napakamahal na ng lupa, at pero sabi nga namin, you have to buy the land. Kasi yung NHA naman, pati DSUD, tutulong naman yan pagpapagawa ng mga bahay. Oo. Basta may lupa na. Ang tanong, actually hindi ito under ng OCD na pero syempre tama ka, Direktor, no? Ang tanong, kailan kaya ito mangyayari? Ang tagal naman yata maghanap ng lupa ng LGU yan Pera ang pinag-uusapan nila So, limited daw sila ng pera. So, kagaya yung, alala mo yung landslide doon sa Masara in 2024, yung line din yun. Oo nga. Oo. Biruin mo, very high susceptibility to landslide yun. No man's land yun, ang sabi ng MGB. Ngunit may barangay hall, mayroong terminal, may eskwelahan. Pero ngayon, wala na. Close na talaga. Totally close na. Direktor, maraming salamat po sa update nyo sa amin. Kami po'y patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo. Direktor, salamat po. Ingat po dyan. Thank you. Salamat. Tutok Bagyo. So, hindi naman po ito